Evening, Colonel. Colonel Junela. Yes, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Jerry at Sir Andy. Lalong-lalo na po doon sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Ah, Isang malaking karangalan para sa akin ang mapasama sa inyong programa at maibigay namin o maihayag namin sa inyo kung ano po ang mga kagandang nangyayari sa ating airports with regards to sa development. Si Ka Eric Ka Andy, kasama natin ngayon. Pabatiin natin Ka Eric. Yes. Ati ka muna. At ikaw yung nag-invite ng ating guest ngayon. Yes, good evening Sir Jerry at Andy. Salamat ulit sa DWIC sa suporta sa CAAP, ano? At tonight yung ating resource person si Engineer Lieutenant Colonel Valentino Dionela, at pag-uusapan natin yung mga airport development sa mga airports natin sa CAAP. Lalo na maraming salamat. Yeah, Maraming salamat sa CAAP kasi alam ko you stay beyond your office hours para makasama natin sa programa. Eric at saka Colonel Junela, salamat po na marami. Pero ang ating muna siguro itatanong Ka Andy kay Lieutenant Colonel Valentino ay yung function nitong Aerodrome Development and Management Service para maipakilala natin sa ating mga tagapagsubaybay. Yes, ang Aerodrome Development Management Service o what we call dito sa CAAP yung ADMS ay siya po yung engineering service ng CAAP at ang pangunahing tungkulin ng opisinang ito ay gumawa ng plano, gumawa ng programa with regards doon sa it's either ito ay bagong airport na gagawin sa isang lugar o yung rehabilitasyon at repair sa mga existing airports natin. At hindi lang yan, ang EDMS ay namamahala at nangangasiwa sa mga paliparan na nasa ilalim ng Civil Aviation Authority of the Philippines. At sa puntong ito, actually tinitiyak ng EDMS na ang paliparan ay ligtas, epesyente at sumusunod sa mga pamantayan na itinakda ng local o international sector ng aviation katulad ng International Civil Aviation Organizations. At kabilang din sa mga responsibilidad ng EDMS ay ang pangangasiwa sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ano yung infrastruktura? Ang gumagawa ng bagong terminal building or mag-expand at mag-rehab ng existing terminal building na kung saan naayon doon sa pangangailangan pag dumadami na yung traffic na dumating sa isang airport o sa isang paliparan. At hindi lang yan, ang EDMS ay nag-didisenyo din kung paano ito ay pahabain at palaparin yung runway, taxiway at yung apron at ang lahat ng programang ito ay naayon pa rin doon sa approval ng Department of Transportation. Sir Jerry. Kandig, ba gusto mong ikaw na magtanong sa iba pang mga dapat may tanong natin sa ating bisita ngayon? Engineer Junela, balita namin may mga ginagawa po kayong mga improvement sa iba't ibang airport sa ating bansa, lalo na itong airport sa Antique Province, ano? Ano ho bang latest improvements na ginawa po dyan ng inyong tanggapan at ng CAAP, Colonel? Sir Randy, kami po ay natutuwa na ipahayag sa mga nakikinig at sumusunod sa inyong programa, lalong-lalo na dito sa Antique Airport, na kung saan kahapon ay nagkaroon ng inauguration, na kung saan ang ating Pangulo mismo ang siyang dumalo. Kasama na dito ang ating buting senador ng Antique na si Senador Loren Legarda, kasama na yung acting secretary ng DOTR na si Secretary Manuel Lopez, lalong-lalo na ang Director General ng CAAP
na si Lieutenant General Raul del Rosario. Kahapon ay naipahayag kung ano ang development na ginawa sa Antique. Unang-una, ginawa ang terminal building na makabago, na kung saan ang original na terminal building ay nagkakaroon lang siya ng kapasidad na 60 na pasahero. Pero sa ngayon, ang kapasidad ng bagong terminal building ay kayang mag-accommodate ng 360 seating capacity na pasahero. At hindi lang yan, nagkaroon din tayo ng expansion ng Efron na kung saan sa simula ay dalawang aeroplano lang ang kayang mag-park o what we call yung parking bay. Pero yung dalawang parking bay na yon ay turbo propeller aircraft. Pero sa ngayon, na ginawa natin na bagong Efron, siya ay kaya mag-accommodate ng 4. At hindi lang turbo propeller. Ito ay nakadesign sa 4 na Airbus jet aircraft. So ganun kalaki ang development ang nagawa sa Antique. Sir Andy, hindi lang yan. Ang laki at madami kaming ginawa dito sa Antique development. Nagkaroon tayo ng control tower na kung saan ang original ay 3-story lang. Pero ito ngayon ay umabot siya ng 7 stories. Na kung saan malaking bentahe sa mga air traffic controller natin na doon sa taas niyang yun ay makikita niya yung kabuuan ng runway sa dalawang dulo ng runway na kung saan ito ay malaking bagay with regards to sa safety issues. Maraming ginawa sa Antique. Magaling. Isa pa dyan, nagkaroon tayo ng bagong fire stations, nagkaroon din tayo ng bagong administrative building, at meron din tayong powerhouse na kung saan meron tayong backup generators na in case na magkaroon ng brownout sa national grid natin, then automatic na yung backup generators natin ay siyang talagang magbibigay ng kuryente sa kabuuan ng fasilidad natin. Oo. Ang ibig sabihin po ba nito, magtataas po kayo ng kategorya ng Antique? Ano ba ito? Domestic airport po ito, ang pagkakaalam ko, Colonel? Yes, Sir Andy. Domestic commercial airports ito. At ang kategory nito, una ay Principal Class 2. Ano ba ang ibig sabihin ng Principal Class 2? Sa Principal Class 2, dito yung critical aircraft, ano ba yung aeroplanong tumitake off at saka lumalanding? Ang lumalanding dito sa Principal Class 2 at saka tumitake off ay yung turbo propeller na tinatawag natin. At ano yung mga aeroplano meron tayo dito? Kung sa PAL-EXPA, ito yung Bombardier. Kung sa Cebu Pacific, ito yung ATR-72. Pero maliban doon sa sa Principal Class 2, ang Antique ay inilalagay na natin siya sa kapasidad na kung saan darating ang tamang panahon na siya ay magiging kategorya na Principal Class 1 na kung saan yung Airbus jet aircraft operations ay magkakaroon sa Antique, take off and landing. Galing, Sa Antique, sa buong Panay Island, Colonel Junela, alam ko may airport sa Iloilo, may airport sa Kalibo, may airport sa Boracay, may airport sa Rojas City. Dami na palang airport sa Panay Island, plus yung Antique, ano po? Yes, Sir Randy, tama ka. Yung Panay Island ay binubuo ng 4 na airports natin. Rojas, Iloilo, Kalibo, at ito ngayong Antique. Oo. Saka may airport din sa Malay ba yun? Malay, Katiklan ba o Malay? Sa malapit sa Boracay. Actually, doon sa Palay, yan ang tinatawag nating Katiklan Airport na kung saan ang nag-ooperate ito ay yung Transair under sa San Miguel Corporation. So hindi po yan administered ng CAAP, Colonel?
Hindi po siya administered ng CAAP, pero ang CAAP po ay nakamonitor po with regards doon sa regulations, compliance, particularly doon sa mga safe operations nila. Kayo ang, Sir Andy. kayo mga, ibig sabihin, kayo ang parang regulating agency ng gobyerno sa anumang airport na hindi ino-operate ng CAAP, ano po? Yes po, nandun pa rin ang alalay ng Civil Aviation Authority, particularly pagdating na po sa usapin ng safe operations ng isang paliparan. So ganon, Colonel, anong mga pwedeng asahan ng ating mga pasahero? Anong pakinabang ng mga pasahero? Lalo na, alam ko maraming lugar sa Panay ay mga tourist area dahil sa mga improvements na nangyari sa Antique Airport, Colonel. Yes, unang-una ang makikinabang na mga pasahero dito ay sa pamamagitan na magkakaroon tayo ng mas ligtas na paglalakbay, mas maayos na mga efficienteng operasyon ng paliparan, na kung saan pag nag-upgrade po tayo doon sa, we call it Airbus operations, meron kasi yung kategorya na 3C operations at saka merong kategorya na 4C operations. Pero oras na dumating doon sa punto na ang panahon ay magkakaroon na ng Airbus operations na kung saan ang CAAP ay inilalagay na niya ng lahat ng specifications para doon sa Class 1, Principal Class 1 or Airbus operation, ang laki po ng malaking pakinabang ang may bibigay nito, lalo na doon sa mga mamamayan ng Antique o ang sinuman sa mga gustong pumunta sa Antique, dahil pag dumating ang panahon na kung saan totally mag-change na ng aircraft operations from turboprop at pumunta doon sa Airbus, malaking kaginawaan po yan, lalong-lalo na po doon sa sinasabi natin na bababa ang pamasahe ng mga pasahero natin na gustong pumunta sa Antique because of the number of passengers na may sasakay ng isang eroplano sa isang biyahe. Naalala ko nga pala, Colonel, the last time na makarating ako ng Antique, ang landing pa namin sa Kalibo eh. Mga 2018, 2017 yata, ganun. So, ibig sabihin ba, sa ganitong klase ng changes at improvements, pwedeng yung mga dating lumalanding sa Kalibo ay lumanding sa Antique, ano? Tama po, Colonel? Yes po, kung ano man po yung eroplano lumanding na ngayon sa Kalibo, at pag dumating doon sa punto na fully utilized na yung kahabaan ng runway na kung saan sa ngayon ito ay 1,800 meters, meaning kaya na niyang i-accommodate yung Airbus. Malaking bagay po ito, talaga. Yes. Pagdating doon sa ekonomiya, sa mga pasahero na kung saan nanais pumunta sa mababang pamasahe, napakalaking ginawa po ito sa lahat ng mga mamayan na gustong pumunta sa Antique. Sigurado makakatulong sa tourism industry ng Panay Island in general, ano, Colonel? Jerry, ikaw naman. Okay, ang napansin ko ngayon ay yung mga airport na hindi masyadong ginagamit, parang napagtutuunan ng pansin ngayon. All in all, sa buong Pilipinas, sir, is ilang bang airport mayroon tayo? Actually, sa ngayon, meron tayong kabuuan na almost 90 airports. Yes, pero ito ay categorized doon sa yung siyam ay international airports. Kasama na dito yung mga authorities. For example, Mactan, NAIA, yung Clark, at saka yung iba pang international na under sa CAAP. At meron po tayong mga around 40 principal class 1. Ito po yung domestic commercial operations na kung saan ang ginagamit po nating eroplano dito ay talagang Airbus. At meron din tayong almost na 40 rin na principal class 2 na kung saan ito po yung mixed operations, Airbus at saka turbo propeller. And the rest ay yung tinatawag nating community airports. Of the 90 airports, sir,
almost 90. Ilan dito sir yung kumbaga active? Kasi may mga airport na hindi na masyadong ginagamit. Like for example sa Dait, Camarines Norte, mayroong airport doon. Pero ang alam ko ay hindi na masyadong ginagamit yung airport doon. Ano ang direksyon natin ngayon sir? Ano ang guidance ni General Raul Del Rosario, ang Director General ng CAAP? Well, base po doon sa direktiba niya, pinag-aaralan namin kung ano ang development o improvement na may bibigyan namin doon sa mga existing airports na kung saan yung mga ang termino na sinasabi ko rito ay baka sakaling ma-upgrade pa o maging aktibo pa siya. Katulad ng sinabi mo na yung diet. Actually, ang diet ngayon, meron kaming programa na dinidevelop yung diet na may balik siya sa aktibo naman na sitwasyon na kung saan ang position ngayon, even sa local or yung province government, ay gusto nilang magkaroon ng Airbus operations. So meaning, ang DOTR at ang CAAP ay talagang sumusuporta na kung saan ang isang airport gusto niyang may balik yung talagang magiging aktibo with regards doon sa paglalakbay ng mga kanilang mamamayan, ay nandun po nagbibigay ng suporta. At yun din po ang naging posisyon ng Director General na kailangang bigyan namin ng agaran, suporta, ano ang development plan, ano ang dapat na magawa. Yun po ang posisyon ng Aerodrome Development Management Service. Congrats sir. Yung sa Pili Camarines Sur sir, nabalitaan ko na magkakaroon ng upgrading or hindi naman upgrading in the sense na para magtatayo siya ng another airport na iba yung kanyang orientation na ano to sir? Totoo ba ito na magkakaroon ng bagong airport dyan sa Pili Camarines Sur? Yes, totoo kasi Jerry. Ito yung tinatawag na Naga Airport, okay? Naga Airport. Yung existing airport kasi, lumalabas na ang eroplano na pwedeng lumipad lang sa kanya is yung turbo propeller. Pero sa dami ng mga pasahero na inaasahan doon sa probinsyang yun, na kung saan maraming lugar na gustong puntahan ng mga turista, dito ay nakaprograma na kailangang magkaroon ng pagbabagong orientations, meaning new orientations, at magkakaroon siya ng mahabang runway para makapag-accommodate ng Airbus 320. At nandun po, nasimula na katulong yung province with regards doon sa right of way, yung site acquisition. So, kailangang makuha natin yung tamang laki ng lupa para makapagsimula tayo ng infrastruktura na gagawin doon sa new airport dyan sa Pili, na kung saan ito ang tinatawag natin na Naga Airport, si Jerry. Oo, kasi natandaan ko ka, Andy, nung lumilipad ako ng S211. So, mabilis kasi yun eh, jet yun eh. So, ilang minuto lang nasa Pili Camarines Sur na kami. So, ang ginagawa namin ay hindi kami makapag full stop, nag-touch and go lang kami. Pag-touch niya, go ka na, power ka na agad. Ganun yan eh. Kasi that time ay, nung panahon namin, medyo magaan pa. Maluwang pa ng kaunti, pwede mong dalhin yung mga aeroplano kung saan-saan mo gustong lumipad. Pero ngayon, hindi na pwedeng gawin yan sa airports. Minomonitor na eh, pati yung altitude mo, yung area assignment mo, ano yung mission mo. Nung panahon namin ka-Andy, wala pa. So, pupunta kami ng 1 to 2.5, approach yan, and then pwede ka nang magpunta kung saan na gusto mo na. So, yun yung panahon namin. Touch and go lang kami dyan sa Pili Camarines Sur. Last question na lang ka, Andy. Yeah. Kung Pwede pa kaya naman, sagutin yan, ni Sir. pwede naman nating i-extend ng konti. Okay lang ba, Colonel Junela? Kasi magtatanong din kami ng iba pa mga bagay, lalo na yung encouragement sa mga LGU, sa mga local leaders na kasi ang airport development dumidepende sa maraming bagay. Isa doon ay tourism potential. Kaya gusto kong itanong sa iyo mamaya, Colonel,
Kung alin ba dapat Kaya nating tama po unahin, yan, palakasin mo Sir ng Randy. turismo o palakasin ng ang eroplano, padamihin ng flights. Mga bagay na gano'n. Ano po? Okay lang ba Yes, oo. magbe-break muna tayo, Ganito Colonel, ha? yan, yeah, Sir Randy, ganito. Katulad sinabi ni Sir Jerry, nung time niya sa Air Force, ginagamit nila yung S-211, hindi sila mapag-landing dahil nalilimitahan kasi doon sa haba ng runway. Runway. Na kung saan ako, experience ko rin, na since lumilipad din ako ng C-130 as flight engineer, well, of course, ang C-130 is a short takeoff and landing performance na aeroplano. So talaga nakapaglalanding kami ron. Oh. Pero because of the limited runway length at meron pang obstructions sa isang dulo ng runway na kung saan nandoon yung power lines, nalilimita talaga. At ang pinaka konsiderasyon namin dito is yung safe operation, Sir Andy. At saka so Sir Kelly. kailangan Safe talagang- operations, that's paramount. Kailangan talagang i-improve. Gusto ko lang matanong sa inyo, ikaw ay piloto, si Ka Eric ay tagapagsalita ng CAAP, si Colonel Junel ay piloto rin, engineer, at ngayon ay mataas na opisyal sa CAAP. Yung mga requirements at saka mga pangailangan para sa pagtatayo ng mga airports sa atin. Of course, nakikita natin dumadami ang airports, ini-improve. Pero may mga lugar na talagang siguro kulang sa attraction. Gusto kong itanong kung ano ba ang pwedeng gawin ng mga LGU. Halimbawa, may pangangailangan sa mga lugar nila para magkaroon ng air service o airport. Is it necessary na paunlarin, pagandahin ang turismo, dagdagan ang commercial activity, o kaya unahin muna pagbubukas ng airport at saka susunod yung development ng turismo at dadami ang negosyo? Alin ba ka, Jerry? Ikaw muna, sir. Ako, ang tingin ko dyan ay mag-collaborate yung LGU at saka ang Department of Tourism at saka ang DOTR. Number one is ang DOT dapat tingnan kung ano yung mga tourist attraction doon sa lugar ng pagtatayuan ng airport kasi talagang yun ang kinakailangan, airport para sa mga turista. Kita mo naman Boracay ngayon. Dati-rati nakita ko ilan lang yung lumilipad dyan. Ngayon pagpunta mo ng Boracay, nakapila yung mga eroplano. So ibig sabihin yan, mayroong future ho talaga sa ating yung sa ating sa turismo. Like for example, ang diet. Ang diet, napakadaming mga lugar na pwedeng i-develop dyan. Kaya lang, dapat ang Department of Tourism naman ay maging masigasig. Baka pwedeng masigasig. Kaya lang, baka kung wala namang suporta galing sa Congress, mahirap yun Andy, di ba? No? Oo. Kasi kung ikaw, investor ka, pupunta ka ng diet ngayon, willing ka ba na magbiyahe ng 8 oras, 7? Tapos pagdating mo dun sa Santa Elena, 2 oras ka na sigsag ka yan. 2 oras siya, paikot-ikot ka. Ganun na mapunta dyan sa Diet Camarines Norte. So, it's going to be a convergence, magsisimula sa coordination, collaboration, but eventually, convergence ng DILG, DOT, at saka DOTR. Para mapaganda ang tourist spots, improvement, di ba? Mapaganda yung lugar, maging attractive, mas attractive para dumami ang mga Alam mo flights ba, sigurado Andy? doon. Hindi lang yung yung sa airport. Aywan ko lang, itanong lang natin kay Sir kung yung bang mga yung mga nilalandigan ng seaplane, kasi ang seaplane naglanding siya sa dagat, pwede rin siya sa mga river, di ba, no? Ano yan, sir? Nakasama ba yan sa inyong mga programa na i-identify yung mga lugar na pwedeng paglandingan ng seaplane? Kasi nakita namin, may nakausap kami rito na naging guest namin, na ang malaking problema daw sa Pilipinas ay hindi identified yung mga landing spots para sa mga seaplane natin. So, iilan lang yan. So, ang sabi ko nga, baka pwede na po yan mag-collaborate sa local government units, sa mga mayor, sila ang mag-identify ng mga lugar na kalmado, kasi yun ang kinakailangan sa seaplane daw medyo kalmado ang tubig. Tapos, sa kasabihan yung CAAP o ang DOTR na, meron kami dito at saka yan ay magko-complement dito sa
sa tourist destination namin ganito kasi meron kami dinidevelop dito. Ano yun, sir? Napag-uusapan nyo rin yan, sir, sa DOTR, sa CAAP, sir? Sige. Hello, sir? Yes. Nakamute yata. Alam mo, Sir Jerry, with regards to sa tinatawag nating seaplane, previously merong company na nag-ooperate na ang ginagamit nila yung seaplane aircraft. Tama kayo na dapat ay ma-identify natin kung ano ang since archipelago tayo at marami tayong mga isla Yes. at yung mga tourist spot natin ay almost nandoon sa mga beachfront talaga. Dito ay hindi pa nakakaroon ng statistics kung ano ang lugar na pwedeng landingan, na kung saan laging kalmada siya, at kung ano ang panahon na kung saan magiging rough siya. Sa part kasi ng CAAP, hindi ko masasabi sa iyo, Sir Jerry, na meron kaming datos sa particular na usapin na yan. Pero of course, with regards to sa seaplane operations, ang position lagi ng CAAP, most especially dito sa Flight Inspectorate Safety Service, ay to ensure na kung magkaroon man ng seaplane operations, ito ay talagang safe para sa mga mananakay. Pero sa ngayon, wala po akong may bibigay sa iyo, sa Chef Jerry. Pero magandang usapin yan. Dahil ito ang pinakamabilis kung ang isang lugar o isang isla ay wala nang mapaglalagyan ng airstrip on land, then dapat mapag-aralan kung ano ang lugar na pwedeng paglandingan with regards dito sa seaplane. At palagay ko, may mga stakeholder gusto mag-operate kung ito ay magiging maganda ang datos. Alam mo ka, Andy, ang kinakailangan dito, yung gobyerno natin, ay maglagay ng isang presidential advisor on aviation, di ba? No? Kasi hindi ito pwede na CAAP lang eh. Hindi rin maaari na DOTR lang eh. Kasi kung ikaw ay advisor ka ni Presidente pagdating sa pagpapaunlad ng aviation sa Pilipinas, pwede mong utusan ang DOTR, pwede mong utusan ang DILG, pwede mong utusan yung DOT at iba pang ahensya ng gobyerno na mayroong kailangan sa pagpapaunlad ng aviation kasi dapat malaman natin talaga ka, Andy, na ang Pilipinas ay archipelagic at kinakailangan makita ito ng gobyerno yung tungkol dyan sa mga pwedeng paglandingan ng mga seaplane. Kita mo sa Maldives sa Andy, nag-research ako eh. Nung kausap natin yung seaplane pilot, ang Maldives ay napakalit na bansa, pero in one day nakakalipad sila ng more than 500 sorties a day. Di ba, no? Marami doon lumalanding sa tubig. Nasa open sea sila. How much more yung Pilipinas? Kaya siguro yun ang ating i-advocate ka, Andy, magkaroon ng presidential advisor on, kung ano man yung on na yan, para sa Aviation aviation ba yan? Development ba yan? Para magkaroon ng whole of government approach dito sa isang napakagandang potential para sa Pilipinas pero hindi natin nagagamit kasi walang opisina na nag-handle nito. Diba, no? Ako yung aking pananaw dyan. So, bilang nasa aviation, kasi pag mayroong advisor ka, so, ang gagawin mo dyan is, titingnan mo na yung 2 million na trabaho na naghihintay ka, Andy, di ba? Yeah. Na yun ang lumabas doon sa datos ng Airbus na 2 milyon, di ba, no? Sino yan? Education yun, nasa academy yun. Hindi naman trabaho ng CAAP yun. So, pero kung meron kang advisor niyan, ikaw ngayon ang nagkukonekta ng requirement ng CAAP, requirement ng aviation industry, requirement ng academy. So, tingin ko ay kikita ng malaki dito ang Pilipinas ka, Andy, kapag Maganda yun. pag nagkaroon ng advisor si Presidente.
Bulangan mo nga ka, Eric, si Presidente. Oo, na magkaroon ng advisor. Oo. Kung may kakilala kang nakapaligid kay Presidente, sabihan mo na ka, Eric, para ikaw nang gawing advisor mismo. Ano? Good evening, General. Actually, may nabanggit si Colonel Junela, no, yung 90 airports. Kung magtataka kayo, bakit minimaintain namin yung iba dahil meron lang tayong 42 commercially operating airports. Yung iba po yan talaga minimaintain ng CAAP kahit hindi tayo kumikita riyan at in fact 24/7 nagbabayad tayo sa mga tao dyan dahil for during emergencies nagagamit natin yan kasi Yes. pag mga airlifting lalo kung sarado yung mga kalsada, yung mga airports ang nagpo-provide ng serbisyo para dumating ka agad yung tulong na kailangan ng, let's say, isang isla na may kalamidad. Tama, Oo. tama. Pero ako paniniwala ko dyan ka, Andy, yung mga airport na yun, pag na-develop yan, kung ang DOT lang, Department of Tourism, is titingnan yan para ma-maximize kasi gagasusan mo yan eh. Ang problema, kapag hindi mo, pag hindi gumalaw yung, pag hindi kinonekta ng, pag hindi pinag-connecta ng DOT yung programa nila, nasayang yung ginagasusan ng gobyerno. Pero sa ngayon ba, meron bang mga napag-uusapan dyan na ka-Eric na like for example, nagtayo ng airport, di ba, no? Inayos yung airport. Yan ba ay na-translate yan? Ibig sabihin yan is nakukuha ba yung datos niyan sa DOT, sa negosyo? Meron bang ganyan mga formula na pwedeng tingnan kung anong epekto niyan sa negosyo, sa turismo? Wala siguro, no? Wala pang ganyan, no? Tama po yun, General. No? At may partnership po tayo sa DOT actually. No? At may mga airports tayo talagang yung mga heavily congested airports ng mga turista, foreign tourists. Pinagaganda natin yan at katuwang natin ng Department of Tourism dyan para ipakita doon sa mga foreign tourists kung ano itong magagandang lugar dito sa probinsya natin. Especially yung mga maliliit na airport katulad niyang Siargao at Busuanga. Dinidevelop po yan sa instruction natin palihim Banoy Lopez na pagandahin itong mga airports na ito dahil talagang napakaraming mga foreign tourists na gustong makarating dyan. At nag-expand po tayo ng mga facilities kahit yung runway po, dahil yun nga, nabanggit ni Colonel Junela kanina, kung mas malaki yung aeroplanong bumababa, mas mura yung magiging pasahe, no? Yun po, tuloy-tuloy naman po yung ating partnership sa DOT sa pamumuno po ni Secretary Prasco. Anyway, Tanong ko lang kay Sir Andy, yung tungkol sa, kasi ngayon, ang technology sa construction ng mga runway ay nagbabago din eh. Paano niyo ina-update, sir, yung kaalaman ng mga engineers natin? Kasi kami ni Sir, pares kami engineer. Paano niyo ini-upgrade, sir, yung yung kaalaman ng mga engineer natin, especially sa bagong pamaraan ng construction, sa repair, maintenance, sa rehabilitation? Kasi alam ko maraming mga bagong technology na ngayon, sir, pamaraan. Yes, sir. Yes, Sir Jerry, with regards dito sa proficiency ng mga engineers natin, meron naman silang training, pero ang pinaka-baseline talaga dito, doon pa lang sa mga engineers, for example, mga geodetic or civil engineers, meron silang mga symposium o meron silang asosasyon na kung saan yung upgrade o yung pagbabago with regards to sa applications ng mga infrastructure development ay napag-uusapan nila. Ano ba ang makabagong pamamaraan? Pero on the part ng aerodrome development, kami po, Sir Jerry, ay mayroong pinagbabasyan lagi. Ito yung tinatawag namin na Manual of Standards o yung Aerodrome Manual of Standards. Nandoon nakakabit lahat o nakaangkla lahat, ano ba ang ginagawa o ano ba ang dapat gawin na kung saan ito ay dapat nakasaad doon sa Manual of Standards or tinatawag nating compliance doon sa International Civil Aviation Organizations na kung saan ito yung sinasabi natin ng Standard and Recommended Practices. Lahat ng ito ay dapat mayroong basihan
pagdating doon sa manual of standards. Yun lang, Sir Jerry. Thank you very much, sir. Ka-Andy, wala na akong tanong. Nasagot Yes, lahat yung mga tanong ko. Maganda't Ang galing. napag-uusapan natin itong mga bagay-bagay sa aviation industry at lalo na sa kooperasyon ng CAAP. Marami tayong mga bagay na bagong nalalaman ngayon lang. Myself, pero yung mga listener natin, ganun din. Mga bagay na nangyayari sa ating aviation industry na hindi nila masyadong alam, pero ginagawa ng mga profesional, katulad po ni Colonel Junela, ni Eric Apolonio, ng inyong mga sinicertify na piloto, ng inyong mga air traffic controller, ng inyong mga technician dyan sa CAAP, mga examiner. Mabuti naman at lagi tayo nagkakaprograma ganito. Kaya maraming salamat, Ginoong Eric Apolonio, sa kooperasyon ng CAAP. Salamat po kay Eric. Maraming salamat din po. Yes, maraming salamat din, Sir Jerry. Salamat, sir. Sir Andy, yes. Sa mga susunod na programa ka, Eric, baka pwedeng mag-invite na rin tayo ng mga nasa ibang, yung mga kapatid natin sa airlines, para pag-usapan din natin yung mga programa nila para talagang nakapackage yung programa natin para sa pagpapaunlad ng aviation, hindi lamang sa sektor ng nasa gobyerno but including yung nasa pribadong sektor, Ka-Andy. Pahabol na talong nga pala ka Jerry, may mga areas pa ba sa iyong opinion, Colonel Junela, ka Eric Apolonio, may mga areas pa ba sa Pilipinas na ang mga tao roon ay nananawagan para sa pagkakaroon ng airport at sinisikap ninyong matugunan? May mga ganun pa ba? Mga necessary, mga areas na nangangailangan ng airport? Totoo po yan, Sir Andy. Actually, may mga lumalapit dito sa CAAP o ganun din sa DOTR na kung saan yung isang probinsya ay gusto nila magkaroon ng airport. Pero lahat ng ito ay dapat mailagay sa masusing pag-aaral. Ito yung tinatawag natin na feasibility study. Ano ba ang impact nito sa environment? Ano ba yung return of investment nito? With regards dito sa technical aspects, ang EDMS ay nakaabang sa pangangailangan. Pero ito ay dapat mapag-aralan mabuti. Doon sa mga hiling ng mga nasa mga probinsya na magkaroon sila ng sarili nilang airport. Alam naman natin yung pangangailangan dahil sa mabilisan nga. Pero at the end, dapat malaman natin ano ba ang magiging resulta pagka ang gobyerno ay naglabas ng ganito kalaking suporta o pondo. Pero at the end, wala naman palang tinatawag natin return of investment. Yun ang isa sa mga factors na dapat masusing pag-aralan, Sir Randy. Salamat po, Colonel Junela, sa ganyang impormasyon. Salamat kay Eric. Thank you very much sa buong CAAP sa inyong pakikisa sa ating programa. At gusto kong hikayatin ang mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak at yung mga anak mismo, yung mga batang pupunta ng kolehiyo to consider a career in the aviation industry. Meron po tayong professional na regulating agency katulad po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Meron pong mga opening din dyan na pwede ninyong applyan kung kayo pa interesadong pumasok sa industriya ng aviation. May libreng training po sila. Pwede po silang pumunta sa kaap.gov.ph. Yan po yung website na pwede ninyong puntahan para malaman ninyo ang mga programa ng CAAP. Salamat po ng marami sa inyong dalawa, gentlemen, Eric Apolonio at Colonel Junela.